Hi, GB Recaps here. Today, I will explain a Japanese science fiction action film entitled Parasite. Ito ay hango sa manga na may kaparehang title. Spoilers ahead and please enjoy. Sa daungan ng mga barko, makikita ang maraming tila kung ano ang lumalangoy. Para silang mga bulate o parasite. Gumapang ang isa papunta sa mga carrier at nagpasama sa biyahe nito. Tahimik ang gabi at natutulog na ang lahat. Gumapang ang alien papunta sa kwarto ng mag-asawa at pumasok ito sa tenga ng lalaki. Ngunit pagkatapos ng ilang segundong pagpupumiglas ay tumahimik rin ito. Mahimbing na natutulog si Shinichi Izumi nang may nahulog na alien sa kanya. Sinubukan nitong pumasok sa tenga pero dahil naka-earphones ito, hindi ito nagtagumpay. Pumunta ito sa ilong niya, ngunit dito na rin siya nagising. Hinagis niya ang parasite. Kinagat siya nito sa kanang kamay at pumasok na ito sa katawan niya. Pinilit niyang itali ang braso niya ngunit dumating ang nanay niya at tinanggal ang tali. Nagulat ito na parang normal lang ang kamay niya. Kinabukasan, nag-almusal na si Shinichi. May kakaiba daw sa kanang kamay niya. Sabi niya sa nanay niya sabay lumabas siya ng bahay. Sa kabilang banda, nakatingin ang lalaki sa salamin at ang weird ng mukha niya. Malamang ay dahil may parasite na nakapasok sa kanya. Nilapitan niya ang asawa niya. Nagulat ang babae nang biglang bumukas ang mukha nito. Kinain ng lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Samantala, naglalakad papunta sa school si Shinichi kasama ng kanyang girlfriend na si Satomi Murano. Nagulat silang dalawa nang bigla nilang gumalaw mag-isa ang kanang kamay niya. Habang nasa klase, lalo pang nagulat si Shinichi nang biglang humaba ang kanang kamay niya nang subukan niyang pulutin ang eraser na nahulog. Ganoon din ang nangyari sa PE. Bigla na lang niya na-shoot ang bola gamit ang cam ng kamay niya. Dito na siya nagpasyang mag-research kung ano ang nangyari sa kanyang kamay. Biglang nakita niya na may mata sa kamay niya. Kinuha niya ang blade para hiwain sana ang kamay niya. Napahiga siya nang magkitang biglang nag-transform ang kamay niya into a snake. Nag-shift ang kamay niya. Biglang may lumabas na isang mata, bibig, dalawang kamay at dalawang paa. Nagsalita din ito. Sinabi niya na imbis na utak ay kamay ni Shinichi ang nakain niya. Nagdemand din ito na turuan siyang magsalita. Sa kabilang banda, nag-aaral magsalita ang lalaki na na-infect rin ng parasite. Nag-shift ang mukha niya pabalik sa asawa ng kinain niya kanina. Pagkagising ni Shinichi ay nakita niyang nag-aaral ang parasite. Pinag-aaralan daw nito ang buhay ng mga tao. Kapag daw pinutol niya ang kamay niya, mamamatay din daw ang parasite ngunit mawawalan naman si Shinichi ng kamay. Wala rin daw itong memory sa kanyang pinagmulan. Sa library, tinulungan niya ang parasite na mag-aral. Nag-request din ito na tawagin na lang siyang Migi o kanang kamay sa wikang Hapon. Dinala ni Shinichi sa iba't ibang school activities si Migi para matuto sa gawain ng mga tao. Sa kabilang dako, muling umatake ang infected na tao sa convenience store. Ganon din sa taxi, kinain ng pasahero ang driver. Naibalita na rin sa dyaryo ang mga naganap. Habang nasa bus, biglang pinindot ni Migi ang stop button dahil may naamoy daw siya na brain eater. Hinila niya si Shinichi para mapilit ito. Nakarating sila sa isang ramen store. Dumaan sila sa likod at doon nila nakita na kumakain ng isang parasite ng tao. Na-sense ng parasite na kauri nito si Migi at tao pa rin si Shinichi. Gusto niyang patayin si Shinichi pero nagulat siya nang ipagtanggol siya ni Migi. Naglaban ang dalawang parasite at sa huli, naputol ni Migi ang ulo ng kalaban. Iniligtas lang daw ni Migi ang kanyang sarili at balang araw ay hihiwalay din siya kay Shinichi. Bago pa man may dumating na tao ay mabilis na silang tumakbo palayo. Dinaanan niya rin ang nanay niya mula sa pharmacy at sabay silang umuwi. Nag-aalala ang nanay niya dahil may kakaiba daw sa kanya. Sinabi na lang niya na stress lang siya sa pag-aaral. Naibalita na rin sa TV ang mga pag-atake. Gusto na rin daw sabihin ni Shinichi sa nanay niya ang sitwasyon niya pero sabi ni Migi baka daw siya maging suspect sa mga naging pag-atake. Pinaliwanag din ni Migi na ang mga kauri niya ay kumakain ng tao para mabuhay tulad niya na kumukuha ng lakas kay Shinichi. Ang pinaka-importante daw sa lahat ay ang sariling buhay. Hindi pa rin ito matanggap ni Shinichi. Poprotektahan daw ni Migi si Shinichi dahil kung mamamatay ito ay mamamatay din daw siya. Samantala, pinag-aaralan naman ni Detective Hirama at ng mga pulis ang nangyari sa ramen store. Natuklasan nilang kumakain ng tao ang gumawa noon sa mga namatay. Habang nasa school program, naramdaman ni Migi na merong parasite malapit sa kanila. Hindi naman daw ito susugod sa ganito kalaking crowd.
Nagulat silang dalawa na ang bagong teacher na si Tamiya Ryoko ang parasite. Nagkatinghinan ng dalawa. Sinundan ni Shinichi si Tamiya. Sabi naman ng guro ay huwag matakot sa kanya. Mararamdaman daw ng kamay ni Shinichi kung may panganib. Dito na nagpakita si Migi. Manghang-mangha naman ang guro sa nakita. Gusto lang daw nitong mamuhay ng normal tulad ni Migi. Nakita naman sila ni Satomi sa malayo kaya inimbitahan niya si Shinichi na mag-usap na sila lang. Nagkita ang dalawa sa isang ocean park. Naramdaman ni Migi na merong dalawang parasite na malapit sa kanila. Lumapit at pinakilala ni Tamiya sina Shimada Hideo at ang pulis na si Mr. A. Mga infected din daw sila. Sinabi ni Tamiya na kaya niya pinakilala sina Shinichi sa dalawa ay para isali sa network nila. Ang network ay grupo nila na gustong mag-survive at makakain ng tahimik at hindi magmukhang murder scene. Ang target daw nilang kainin ay ang mga taong walang makakamis at hindi hahanapin. Ayaw daw sanang sumali ni Shinichi dahil iba raw sila ni Migi. Ngunit, sabi ni Tamiya, pare-pareho lang daw silang mga monsters. Kasalukuyan niyang pinagbubuntis ang anak ni Mr. A. Hindi nila alam kung ano ang nasa sinapupunan niya, kung tao ba o parasite tulad nila. Dagdag pa niya, wala rin daw magagawa si Shinichi kung tatanggi siya. Hindi rin daw niya kayang labanan sila kaya maigi naman himik na lang sila ni Migi. Hostage daw niya ang buong school. Nang umalis ang tatlo, binalaan ni Migi si Shinichi na mag-iingat kay Mr. A dahil may killing intent daw ito. Sa bahay ni Tamiya, nag-usap ang tatlo. Ayon sa guro, kailangan daw nila si Shinichi para maintindihan ng human world. Samantala, kumakain si Shinichi at ang kanyang ina. Binalaan niya ang ina niya tungkol sa mga nangyayari sa labas. Nagtataka na rin ang ina niya dahil parang may tinatago daw ito sa kanya. Hindi naman umamin si Shinichi at nagalit pa siya sa kanyang ina. Nakita niya ang peklat nito sa kamay kaya ito nainis lalo. Ayaw niyang tinuturing siya na parang bata. Habang nagpipaint, sinabi ni Shinichi na noong bata siya ay iniligtas siya ng nanay niya sa kumukulong mantika. Nagigilty ito sa nangyari sa ina. Kinagabihan, naglalakad si Shinichi na makasalubong niya si Mr. A. Sabi ni Migi, matindi ang killing intent nito ngayong gabi. Sinubukan nilang tumakbo palayo pero hinabol sila nito. Nagtagpo sila sa eskinita at nag-usap si Migi at ang pulis. Galit ang pulis sa mga parasite kaya gusto niya itong puksain. Dito na naglaban ang dalawa. Unti-unting lumapit si Shinichi habang dumidepensa si Migi. Dito na niya sinaksak ng tubo ang pulis. Hindi rin niya mapatigil ang pagdaloy ng dugo mula sa tubo. Tumakbo pa uwi si Shinichi at nagsuka dahil first time niyang manaksak ng tao. Samantala, gustong lumabas ang parasite sa katawan ng pulis para humanap ng bagong katawan. Sakto namang dumaan ang nanay ni Shinichi para tulungan ng pulis na nakahandusay. Biglang nagising si Migi at binalaan na may parasite na papalapit. Naghanda si Shinichi at kumuha ng kutsilyo. Nagulat siya nang dumating ay ang nanay niya na emotionless. Pilit sinasabi ni Migi na si Mr. A ang kaharap nila. Ayaw maniwala ni Shinichi dahil alam niya na napatay na nila ito. Nagsorry na rin ito sa nanay niya dahil naging cold siya dito. Dito na nag-shift ang mukha ng ina at sinaksak sa dibdib si Shinichi at bumagsak ito. Umalis rin ito na parang walang nangyari. Humiwalay si Migi sa katawan ni Shinichi at pumasok sa dibdib nito. Kinabukasan, nakahandusay pa rin si Shinichi na nababalot ng natutuyong dugo. Makikitang unti-unting tumutubo ang kamay nito. Nagising siya nang masinagan siya ng araw. Dali-dali siyang pumunta sa banyo at nagulat siya nang makitang walang butas ang dibdib niya. Lumabas si Migi at sinabing tinakpan niya ang butas sa katawan ni Shinichi. Dagdag pa niya, binuo niya muli ang puso nito. Umiiyak si Shinichi. Dapat daw ay hinayaan na lang daw siyang mamatay lalo sa nangyari sa ina niya. Dahil sa nangyari, naging cold siya pati sa girlfriend niya. Iniwasan niya ito. Pinuntahan niya si Tamiya para hanapin si Mr. A ngunit hindi daw alam ng guro kung nasan ito. Sabi pa niya, isang delikadong parasite si Mr. A at experiment lang daw na ipinakilala niya ito sa kanya. Lalo nagalit si Shinichi dahil sa experiment na ito ay nawala ang ina niya. Sa galit niya, sinubukan niyang sugurin ng guro pero nakadepensa lang ito. Samantala, natuklasan ng mga pulis ng suspect sa ramen store at sa eskinita kung saan pinatay si Mr. A ay iisa. Wala silang nakitang katawan pero may human flesh daw sa tubo. Baka daw totoo ang chismis na may kumakalat na parasite na kumakain ng tao. Naglalakad-lakad naman si Shinichi hanggang sa may nakita silang mga nakapulong na tao. Sabi ni Migi, meron din daw parasite doon.
Hinanap nila ito at nagulat na ang politician pala ang parasite. Kinagabihan, nag-usap sila ni Miggy. Nagulat si Miggy na hindi lang ang school ang pinasok ng parasite kundi pati politika na rin. Ano kaya ang binabalak ng mga parasite na ito? Natigil ang kanilang pag-uusap nang dumating sina Detective Hirama sa bahay nila. In-interview siya ng mga ito. Tinanong tungkol sa mga nangyari lalo sa pagpatay kay Mr. A. Emotionless lang si Shinichi pero naka-full gear na si Miggy. Nang sabihin niya na wala siyang kinalaman ay nagpaalam na ang mga pulis. Kinabukasan, cold pa rin siya kay Satomi. Pinakilala rin ni Satomi si Shimada na transfer student sa kanya. Agad tinanong ni Shinichi kung ano ang ginagawa niya doon. Mahigpit ang kanilang handshake at ramdam na ramdam ang tensyon sa dalawa. Nakatingin mula sa malayo si Tamiya. Sa laboratory, nag-usap ang dalawang parasite. Lumakas daw lalo si Shinichi dahil sa presensya ni Miggy. Ganito nga daw ang in-expect ni Tamiya kaya lalo niyang gustong pag-aralan si Shinichi. Pinaliwanag naman ni Miggy kay Shinichi na siya ang dahilan kung bakit buhay pa raw ito. Nag-isa na ang kanilang katawan at nagiging tulad na ni Miggy si Shinichi and vice versa. Kailangan na rin daw mag-ingat palagi ni Shinichi dahil may mga oras na kailangan na rin matulog ni Miggy at hindi siya basta-bastang magigising. At bigla na ngang nakatulog si Miggy. Samantala, natuklasan naman ng mga pulis na pwede nilang malaman kung infected ba ang tao kung hihilain nila ang buhok nito. Ikinabahala naman ito ni Tamiya. Kasama niya sa network si Takeshi Hirokawa, ang kandidato ng pagka-mayor. Hinintay naman ni Satomi ang nobyo pagkatapos ng klase. Sinama niya itong mag-grocery. Dito na unti-unting bumalik ang pagkamasayahin ni Shinichi. Pagkalabas ng grocery ay may nakita silang tuta sa gitna ng daan. At walang kaano-ano ay iniligtas niya ito. Nang makitang huli na ang lahat, walang kaawa-awa niyang itinapon ang katawan nito sa basura. Nagulat si Satomi sa ginawa niya at iniwan niya ito. Parang ibang tao na raw ito. Sa wakas ay napansin ng principal na buntis si Tamiya. Nagulat din siya nang pag-uwi niya ay nandoon ng mga magulang ni Tamiya at nakumpirma nila na buntis nga ang anak. Walang awang pinatay ni Tamiya ang mga ito. Kinabukasan, nagpaalam na si Tamiya kay Shinichi. Aalis na siya sa school pero babantayan pa rin daw siya ni Shimada. Nasa art class si Shimada at ang class ni Satomi. Inayos ng isang estudyante ang posisyon ni Shimada pero aksidente niyang nabunot ang buhok nito. Nagulat siya nang biglang gumalaw ang buhok na parang uod. Takot na takot ang mga estudyante sa nasaksihan. Walang awa niyang pinakita ang tunay niyang anyo sa mga ito. Na-sense ni Miggy ang killing intent ni Shimada kaya tumakbo sila palabas. Naghanda naman ng chemical si Tamiya. Susugod na sana si Shimada nang may hinagi si Satomi na chemical sa mukha niya kaya hindi siya makabalik sa dati niyang anyo. Dahil dito, sumugod si Shimada at nakapatay na siya ng estudyante. Pagkarating ni Shinichi sa floor kung nasaan si Shimada, bumalaga sa kanya ang napakaraming katawan. Pinalakas naman ni Miggy ang loob niya dahil natatakot din siya sa pwedeng mangyari. Dumating na rin ang mga pulis. Sinugod ni Shimada si Satomi na nagtatago sa locker pero sakto namang dumating si Shinichi. Naglaban ang dalawa. Naputol ni Shimada si Miggy pero agad itong nakabalik. Dumating si Tamiya at naghagis ng bomba na gawa sa chemical. Niyakap ni Shinichi ang nobya at tumalon sila mula sa building. Pumunta ang mga pulis sa lugar kung nasaan si Shimada at napatay rin sila nito. Na-sense ni Miggy na buhay pa nga raw si Shimada kaya naman pumunta sila sa kabilang building. With so much faith kay Miggy na ngayon ay nag-anyong bow, tinarget nila si Shinichi. Tinamaan nila ito at namatay. Nakasalubong naman ni Shinichi si Tamiya bago makaalis ng building. Tuluyan na daw ito magpapaalam dahil sa nangyari. Gusto lang daw niyang maging tahimik ang buhay nila ng magiging anak niya. Binigay din niya kay Shinichi ang tinitirhan ni Mr. A. Pinuntahan nila ito at nakita nga nilang ina niya. Sinundan nila ito sa ilalim ng tulay habang pinag-uusapan kung paano mapapatay si Mr. A. Kaso nga lang, bigla na lang daw inaantok si Miggy. Bago ito tuluyang matulog ay nagtransform ito bilang espada. Dito na humarap ang ina niya. Nagbago na rin ang anyo. Naglaban ang dalawa. Makikitang lumakas at bumili si Shinichi kahit tulog si Miggy. Bumalik ang ulirat ng ina niya kaya nakasugod siya kay Mr. A. Dito na siya tuluyang napatay ni Shinichi. Natapos ang film sa pagkapanalo ni Hirokawa bilang mayor. Nagtayo rin ng special forces ang mga pulis laban sa mga parasite, ang human life protection. Binisita rin ni Shinichi ang wala pa ring malay na si Satomi. Lumitaw rin ang isang bagong parasite sa network. Makikita rin na may nagre-record ng patago kay Shinichi habang kausap niya si Miggy.
Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan! Subscribe for more videos like this and hit the like button to help the channel. And don't forget to hit the notification bell. Thank you and see you on the next one.